Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Ngayon ay araw ng Sabado at hanap buhay na naman tayo at mayroon na ako ditong nahanap na gagawin. Yan, to ay dual na deshpan 16 inches. Ito daw ay nabasa noong bagyong Tino at hindi na nagamit. So try natin itong i-repair at bago ko ito i-repair, yan, disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. Siguro ay wag muna natin itong isaksak dahil ito ay nabasa sa ulan. So, gamit tayo ng karton. Tapos, tanggalin lang natin itong grills. Bali, titignan muna natin yung kanyang LC kung malambot pa. Yan, kung makikita nyo ay maganit, ikutin yung kanyang LC pag iikot. So tanggalin natin itong LC pati itong panglikod na grills. Ayan, tapos ayan, baba ko lang yung aking camera. Kukuha tayo ng tester. So ayan, bali ito yung ating tester. Ayan ay nakaset na sa OL or sa resistance. So ito yung ating switch lang. Tapos kunin lang natin itong power cord. Tapos yung dalawang test probe ay lagay natin dito sa plug. Ayan. Yan, meron tayong nakuhang resistance. So ibig sabihin, ang problema nito pwedeng naging nag-stack up lang dahil meron tayong nakuhang resistance. So gagawin natin ito ay kakalasin natin lahat dahil yung kanyang shafting hindi na maikot. So kalasin natin. Yan, habang ayan ay ating binabaklas mga kabutingting. Mega love shout out po sa inyo lahat, sa mga silent viewers, organic viewers, mga kaibigan ko sa YT, mga solid kabutingting dyan. Mega love shout out po sa inyong lahat. At ako po ay taos pusong nagpapasalamat po sa inyong walang sawang patuloy dito sa aking munting channel. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At kung pwede lang mga kabutingting, baka pwede naman pong palike at tapos pakishare itong video na ito. Yung pag-like po ay napakalaking tulong nyo po para sa aming mga maliliit na content creator. Yan, salamat po sa inyong lahat. Tigas. Yeah. Yan, tanggalin lang natin itong kanyang stopper sa LC dahil sa likod ito nag-stack up. Ito ating lilihain. O yan, bali naliha ko na. Tapos lagyan natin ito ng langis bago natin ito ilabas. Dahil kung ipipilit natin baka madisgrasya yung motor sa halip na magagawa. Ayan, matuluyan. Ayan. Tapos pwede na natin itong nako, matigas talaga ang gagawang. Dali ha. Putulin na natin itong cable tie na ito. Tapos tanggalin natin yung tatlong tornilyo sa gearbox. Bali dalawa na lang pala dahil tinanggal ko na yung isa kanina dito sa tornillos capacitor. Tapos gamit tayo ng martilyo. Yan, meron na tayo dito ang martilyo. So ito ating pukpukin yung shafting dahil matigas. Pero iayos muna natin baka mamaya disgrasya yung motor. So pupukin lang natin ito. Ayan, natanggal din. Ayan, grabing kalawang. So siguro ipapalitan ko na rin yung bushing nito sa likod dahil kinalawang na ito. Labas lang natin yung capacitor para hindi tayo mahirapan. Ayan. O, tingnan mo lang muna natin ito. Ako.
Ewan ko lang kung ano pa ba ito. Dahil parang may nabalatan. Kuha tayo ng tester kung ito ba ay nabalatan. Tingin ko hindi ito maganda. On lang natin itong ating tester. Tapos silik natin ito sa AOL. Tapos yung inaakala kong nabalatan yan, ilagay natin itong isang test probe dito. Tapos kunin natin yung power cord. Kung meron tayong makuhang resistance dyan, ay wala naman. Ibig sabihin wala, paningin ko lang pala ang kagwang. Ayan. So palitan natin yung bushing sa likod. Pero silipin muna natin. Ginalawang talaga. Hindi naman natin pwedeng kiskisin yan, kaya kailangan nating palitan. Dali. Madisgrasya pa ang motor. Ayaw matanggal Okay. Ito yung tuyo. So palitan natin ito. Wala pa naman itong gas-gas, kaso kinalawang. Hindi naman to pwedeng lihain yung loob. So kuha tayong bushing. Ayan, ito yung ating bushing na pamalit. Ito yung original. Yan o. Magkaibang kulay dahil replacement lang naman itong sa akin. So ito yung ating kabit lang. Tapos lagyan natin ng langis yung ito. Kanyang foam, pero dadagdagan natin ito ng foam dito banda dahil kakaunti lang. So ayan, ito yung ating idadagdag na foam. So ito igaganyan lang natin, tapos pasak natin dito. Ayan, tapos basahin natin ito sa langis. Ayan. Tapos balik na natin itong kanyang lock. Ayos lang muna natin itong kanyang lock sa bushing. Ayan. So yan ay ating ibalik na. Oy, hindi pala ito flat, buang. Ayan. Pag mga ganitong yan, kung makikita nyo ay wala magiging problema yan, basta ang importante itong kanyang space, ito yung cooling pan, hindi naman yan tatama or yung pinaka spacer nito. Yan, bali dito lang yan sa bushing. So gagawin natin ito dito sa likod ay ito ay ating lihain. Siguro yung pagliha nito hindi ko na rin ipakita, basta gumamit lang kayo ng liha na hindi masyadong magaspang. Ayan, bali naliha ko na at pasensya na ako hindi ko na ipinakita. Dali lang naman pagliha niyan. So ito ating ibabalik na. Ayan, tapos dito sa harap hindi tayo nagpalit ng bushing dahil kung makikita nyo ay napakakinis yung sa harap, kaya sa likod lang. Pero tingin ko ay magbabawas siguro tayo nito ng spacer dahil nagpalit tayo ng bushing sa likod. Pero bago natin bawasan yung spacer, tanggalin muna natin, tanggalin. Dali ito ating muna, salpak. Tingnan natin kung hindi na ba magbawas tayo ng spacer. Ayan. Tingin ko hindi na. Ayan. Okay pa, mayroon pa siyang mahihila mayroon. So lagyan ko muna ito ng dalawang tornilyo. Testing ko muna ito kung ito ba'y okay pa. Medyo alanganin kasi ako, kaya lalagyan muna natin ito ng dalawang tornilyo. Push align lang natin. Ayan. Ayan, prewell na. So ito ating i-testing muna bago natin i-assemble lahat. Yan, naka number 1 yan. So ngayon ay saksak ko lang dito yung power cord. Ayan, gumagana na. Ayan Ayan, gumagana na.
So, ito yung ating assemble na diretso. Check muna natin yung kapasitor kung okay pa. Putulin lang natin yung isang linya. Tapos itong isang linya ay babalatan lang natin. Ayan. Tapos balatan din natin itong dulo ng kapasitor, itong wire. Ayan. Tapos tingnan natin. On lang natin itong ating tester. Select natin ito sa capacitance. Ayan. Tapos tingnan natin kung okay pa ba ito. Ito ay 1.5. Tingnan natin kung okay pa ba ito. Ayan, 1.2 na lang. So ito ay ating papalitan na. Yung kapasitor na ito dahil mababa na rin. Ayan. Balatan lang natin ito. Ayan, tapos painit lang ako ng hinang at the same time ay kukuha rin ako ng kapasitor na bago. Ayan, bali nagpainit na ako ng hinang, tapos habang nagpainit ng hinang, bali nilinis ko na rin yung screen pati ilisin ito. Ito ay hindi ko nalagyan ng langis yung kanyang foam, so dudukutin ko na lang dito. Ayan, para babasa yung foam, nakalimutan ko. Tanda na sinting, nakalimutin. So ito ay ating tornilyo lang yung swing arm. Ayan, tapos linisan muna natin ito. Ayan, bali. Uy, ano nangyari itong wire na itong kagwang? Nako, naloko na. Dali, tanggalin muna natin ito dahil yung wire nandito sa harap. Kagwang talaga. So ayan, ayos ko na. So balik lang natin itong pinaka-stopper ng LC. Ilan ang Colgate rod? Ayan, tapos bali kabit na natin itong ipapalit nating kapasitor. Ayan ay 1.5 microfarad rin. So ito yung ating lagyan ng soldering lead pati yung wire, tapos hinang lang natin dito yung wire sa terminal ng kapasitor. Tapos lagyan muna natin ito para safety. Dali ha. Sinukat ko muna kung saan ko to ilalagay itong wire na maiksi dahil hindi ito pantay na. Kaya sukatin natin para tayo pabalik-balik. Ayan, tapos lalagay lang natin ito para safety. Once kasi na pag sumayad yung terminal dito sa housing, medyo delikado yun, magkakaroon ng ground. Kaya safety natin. So ito yung ating tornilyo na. Pero kung halimbawa wala naman kayong ganito, bali siguraduhin nyo lang na yung terminal ng kapasitor ay hindi nakasabit dito sa housing. So ito yung ating ano na, assemble na. Lagay na natin ito. Oops! Tutumba pa.
Ayan, makita yung butas. Dilim. Ayan. Lagay natin yung knob. Tapos pati ito. Yan ay naka number 1 na. So, saksak ko lang dito yung power cord. Tapos tingnan nyo na lang. Ayan, gumagana na. At mabilis na ito. Bale, nagiging problema lang nito ay nagpalit tayo ng busing dahil kinalawang. Tapos nagpalit na rin ako ng capacitor dahil medyo bumaba na. Pero yun naman ay kung wala talagang iba, o pwede pa naman yun. Kaso lang ay masisira na rin yun. So ito yating ilagay sa number 2. Ayan. Lagay natin sa number 3. Ayan, lalong bumilis. Pwede kayo apel, sir? Katawa mo, sir. Apel na to, sir. So ito yung may-ari. Ayan, o. Si Steven Seagal. Steven Seagal. Okay na, sir? Okay na? Ayan, okay pa daw sa all right, mga kabuting-ting. So, medyo maiksi pa naman yung video natin. Bali, hanap pa ako ng ibang customer kung makakahanap pa. So, yan, stay put muna kayo dyan. So, nakaisa na tayo ngayong araw na ito. So, ayan, bali, ako'y nakahanap ulit ng gagawin at ako'y nag-voice over lang. Dahil di ko naman to akalain na gumagana pala. Ang brand nito ay Hanabishi, ito ay 8 kilograms. Sabi ng mayari, 2 buwan na daw itong hindi ginagamit. Kaya ito ay papatignan niya, mga kabuting-ting. Medyo matagal-tagal din itong dryer na ito na nahanap ko. At napakainit pa man din. So dyan ay sinaksak ko yung power cord. So yan, pakinggan nyo na lang ang susunod. Ayan, bali pihitin natin tong spin timer. Oh, magana naman te. Ang darya? Oh. Ang dupra mo, buwanoy. So kanya mo piniriwa pa na ako na si Ganita. Tay, gumagana naman, mga kabuting-ting. So ayan, pagkatapos nito, dahil ito naman ay hindi sira, so naghanap ako ulit ng mari-repair at ito yung aking nahanap. Ito ay 12 inches na dustpan, Camelang brand. Ang naging problema lang nito, kung nakikita nyo yan, sunog. Pero hindi ko na pinakita yung pag-repair ko dyan dahil napakadali lang. Sabi kasi ng mayari, ito ay umuusok doon sa bandang sa likuran. Kaya hinahanap ko, yun nga, sunog. So, ang ginawa ko lang dyan ay dinugtong ko lang. So ito na, gumagana na ulit, mga kuting-ting, at okay naman lahat ng pyesa. So dalawa lang yung aking nagawa sa araw na ito dahil yung dryer sana. Kaso ay gumagana naman pala. So pagkatapos nito, mga kabuting-ting, ay umuwi na rin ako dahil sobrang init. Yan, happy weekend po sa ating lahat.